Food coma dahil sa food venture nyo sa Batangas? No worries, I got you covered, Bieros. Isinunod sa taon ng kapanganakan ng kanilang ama ang pangalan ng hotel na to bilang pag-alala sa kanya. Pagdating namin dito, may isang grand staircase sa salubong sa iyo. Old wood, apparently. Made from old wood. This used to be like a warehouse before, apparently. But yeah, they used that old wood and then they turned it into a grand staircase, which is so beautiful. Hype yung design ng hotel, I have to say. It's just like off the charts. Pasok tayo dito. You got your sofa. Good, comfortable sheets. The pillow, sorry, I'm very ridiculous about the pillow. Saktong tigas, saktong lambot. Ayun, 8 hours of sleep. No problem. Ang highlight nito ay design. Off the charts. Panalo. Parang ayoko nang malis. Pretty good. Kasama sa menu ng kanilang restaurant ang mga pagkain may Batangas twist. Tulad na lang ito. I guess, kapag meron tayong fini-feature ng mga pagkain, pa-complex ng pa-complex. Hindi lang ang kanilang lasa. Hindi ang kanilang pangalan. Beef ribs to be exact. Pero hindi siya kanin. Risotto siya. Hindi lang siya any type of risotto. Chorizo risotto siya. Now, maubusan tayo ng oras kapag sasabihin ko sa inyo yung mahabang pangalan niya. Ang importante naman ay kung ano ang lasa niya. Sige na nga, ang pangalan kasi ng dish na to ay Tomato Chorizo Risotto with kapeng barako and tableo chocolate glazed short ribs. Ang haba, di ba? Chorizo risotto, di mo na tirahin na muna natin. It is chorizo and definitely is risotto, but the beef apparently has cape barako. Should I say cape barako? Actually, hindi ito yung first time ko makatikim ng meat na may coffee. I feel why they're very proud of this dish. It's very savory. The risotto enough is very flavorful. Oily. Oil from chorizo, which is so yummy. But on top of that is your beef ribs. Na malambot. And very savory. Very tasty. Hindi pa rin kayo naka-move on sa paggamit ng kapeng barako sa short ribs, no? Pwede nyo rin naman inumin na lang ang produktong Tatak Batangas na to. Sa produkto ay isa na yung kapeng barako. Sapagkat sa kapeng barako, doon mo matitikman ang malalasahan, ang blend niya at saka yung pagiging matapang na, kung tawagin matapang na kape. Pagka sinabi natin kapeng barako, ano nga yun uso ngayon mga 3-in-1, pero pagka kapeng barako, pagka sinabi natin kapeng barako, puro, as in natural, talaga healthy. Kaya meron na ring mga coffee farm dito sa Batangas na nagtitinda ng iba't ibang klase ng coffee beans, katulad ng kapeng barako. Ito yung kapeng barako namin as known as Liberica. Siya yung pinakamalaki between sa Robusta and Excelsa. Siya yung tinawag na kapeng barako kasi sa dalawang variety ng coffee, siya yung pinakamatapang. Ito yung barako na pinakamalaki, ito yung Excelsa at ito naman yung Robusta. Ang pagkasarap niya dahil din sa tamang proseso ng mag-umpisa sa pagpitas hanggang sa pagdadry, hanggang sa pag-grind, ay nasa tamang proseso po ang pagkuha namin. Nagmumula naman mula sa bayan ng Balayan ang isa pang Tatak Batangas na produkto. Gawa mula sa mga isdang hindi nabenta ang kanilang bagoong. Yan. Ayun.
pagkukuha ng pagbabagoong niya, Oo. adon ba ba dalawang banyera. Mm. Ang asinon sa banyera lang. Hindi pwede matabang. So 1:2. O 1:2. Dahil sa madulas yung kanyang pagkaista. Madulas. Hindi natalabay siya ng asin. Ano pong klaseng isda yung ginagamit? Manansi. Bak Galunggong. Galunggong. Dilis. Iba-iba. Yung nabalitaan nga po namin ay yung excess po na huli, yun po yung ginagawa niyong bagoong. Oo, yung isa. Oh, paano niyo po yung excess na po ba yun kahit hindi buo yung isda, yun okay lang yan no? Dahil Oo, okay lang. 1991 nang nagsimulang magbagoong si Tatay Herme at hanggang ngayon ay tradisyonal na paraan pa rin ang proseso niya. Kapag sapat na sa buwan ng bagoong sa tapayan, ginigiling ito upang madurog ang mga tinik ng isda. pasensya na kasi hindi po ako kumakain ng bagoong. Meron bang iba't ibang klaseng bagoong? Katulad nito, ito po ba yung parang kakain ka ng, pasensya na tayo, pasensya na rin sa mga viewers. Ito po ba yung klaseng bagoong na pagkakain ka ng kare-kare, yan yung sasasoy mo? Oo, yan din, pwede? Oo, yan din. Oh, okay. Yan din sa sawan. Kahit hindi ako fan ng bagoong, hindi ko pwedeng palampasin itong bagoong ni Tatay. Para sa inyo to mga biyero! Wala. Importante to, itong mga baul. Dahil ito, Apo. mabilis siyang malungoy dahil pag may lalo't mainit, ito mainit ito. Ang dito sa Sa plastic. matagal din yan. Matagal. Dito mainit ito eh. So, mas mabilis. Mas mabilis ito. So, ito na po yun. Oh, yan ang aming ginigiling. Ayan. So, ito, pwede kong ganinin lang, Oh, tay. pero siya may tinik siya. At hindi ako makain ng bagoong, ha? Kung Tay, meron ka kumain, I trust you, tay. Kasi nakikita ko sa itsura mo na parang iba yung craft mo sa paggawa ng bagoong. Tingnan na. Mukhang masarap ka. Dito sa pino yun. Dito sa pino niya. Ha? Dito sa pino niya. Ito. Yan. Yan. Ito. Ngayon kami. Meron. Tumahimik ka nga dyan, segment producer. Yan, ha? Maalat siya. Mahalat siyempre. Siyempre. Kasi mahalat siya. Pero masarap siya. Galing. Ang bagoong mas masarap kapag may kapartner na, syempre gulay. Ako rin siguro yung kasama sa 0.001% ng Filipino population na hindi kumakain ng bagong. That's why pinagtatawanan niyo siguro ako kapag pinag-uusapan ko ang bagong na wala akong kaalam-alam. At kapag minsan natatakot akong tikman, pero ang nakakatawa niyan, nag-evolve ang aking palate. Hindi na ako ganun katakot. Na-appreciate ko na ngayon yung alat at linamnam na binibigay ng bagoong. In fairness, kapag hinahalo siya sa mga pagkain katulad ng pinakbo, iba yung alat niya. So, kapag kumakain ako ng pinakbet, lalo kong na-appreciate talaga yung ginagawa ng mga tao pagdating sa bagoong. Para sa mga 0.0001% ng mga taong hindi pa kumakain ng bagoong at hindi pa na-appreciate, I think there's always time to change. See? What's your palate? Kung sa balayan ay bagoong ang pinagmamalaki nilang pampalasa, sa Taal naman ay may putahing ginagamitan ng ibang uri ng suka at luyang dilaw. People wonder, ano gayong dilaw? Dilaw is actually the turmeric. Kasabihan ng matatanda, ang sikreto ng pagluluto ng adobo sa dilaw ay nasa sangkutya. Ang sangkutya is actually the process of sautéing. Importante na alam mo
na pagsunod-sunod din ang bawat sangkap. Importante na alam mo kung kailan mo ilalagay ang sukang irok. Sinasabing ang paggamit ng luyang dilaw sa adobo ay sinimulan ni Maria Agoncillo na tubong Taal at naging pangalawang asawa ni General Emilio Aguinaldo. But for the very authentic adobo sa dilaw, kailangan ito ang gagamitan mo ng sukang irok. Ang sukang ito ay galing sa kaong na siyang nagbibigay ng ibang asim sa mga luto ng taga-Taal. Kapag nakita nyo na ang kumpulan ng mga tao ito, hahay! You're in the right place! Ito ang pansit ni Mang Biko sa may palengke ng Taal. This particular pansit existed long before Biko or pamilya ni Mang Biko took over in 1975. Talagang ganon na araw-araw na eksena yan. As early as 5:30, they start cooking and they stop exactly at 8:30. With that limited time, nakakakonsumo sila o nakakaluto sila ng average of 70 to 80 kilos of pansit every day. For 15 to 20 pesos, may instant agahan ka na. Pwedeng pansit Mickey o kaya Mickey Bihon. Take note, Vieros, may oras ang pagluluto ng pansit ha, kaya siguradong panalo nito ang mga competitive. Nung una, ang tawag nga nila dyan ay pansit sabsab. Nakita nyo na ang pansit ay inilalagay sa balisungsong. Ito ay may dahon, may papel, at para siyang conical, no? Dahil nang ang mga tao ay nagmamadali at dahil nang wala pa noon mga plastic fork at kung gamit yan, ang ginagawa ng iba ay itinutulak lang yan galing sa ilalim na parte, itinutulak at siya mong itinatapat sa iyong bibig. Ang basic description ng Batanggenyo sa ganong klaseng pagkain ay sinasabsab mo. Nasundan yon ng barbecue stick na binabali na parang iniipit mo lamang. At ngayon, kaya rin may barbecue stick, ang iba naman, the chopstick way of picking the noodles. At ang iba naman, yung medyo makabago, ang ginagamit ay plastic fork na. Mula sa box office hit na mahigit 40 years in the business na pansit ni Mang Biko, doon naman tayo sa 50 years in the business na bibingka blockbuster ni Ka Eli. Simple lang ang mga sangkap at paraan ng kanyang pagluluto. Tinutunaw muna ang pulang asukal hanggang sa maging parang caramel na to. Saka ihalo ang gata. Ito ang ilalagay sa ibabaw ng bibingka. Para naman sa malagkit, isasayang ito gamit ang gata. Tay, magandang umaga po. Gandang umaga na. Nako balita namin talagang yung bibingka nyo ay isa sa mga the best dito sa planeta. Magaling naman ako kayo. Opo. So, ganito po yung paraan ng niluluto nyo. Okay. So, emotional ho kayo. Hindi. Pag kinakwento niyo yung istorya. Ay, sige po. Matagal niyo na po ginagawa to? Oo, ako mag-umpisa, lalabing 2 taon pa ako. Gawa ng kasama ko yung aking ina. Tapos yun, since 12 years old, ilang taon na ho kayo ngayon? 67 na. Oh, wow. Tagal na po. Wow. Tapos ito lang po yung talagang niluluto niyo. Bibingka na lang the whole time. Wow. Malayo po yung nilakbay namin para matikman lang po yung napakasarap niyong bibingka. Salamat naman. Opo. Of course, masarap. Ilang taon nyo na pong ginagawa ito, no? Tagal na. Tagal na. Labing Sobrang dalawa. tagal na, imposibleng hindi masarap to, Nay. So, itong klaseng bibingka, kinakain nyo tuwing kailan? Araw-araw. Araw-araw gawa ng tinitinda ang iba sa palengke, sa lipa. Pero pagka may na-order din, nagagawa ako. Bukod sa mga matagal na ang nakasanayan pagdating sa lutong Batangas, isa rin ang paghahabi sa mga tradisyong pinananatili hanggang ngayon. Dito sa bayan ng Ibaan ay makikita pa rin naghahabi ang grupo ng mga kababaihang ito. Kilala ang mga nanay weavers ng Ibaan sa paghahabi ng mga kumot at iba pang maaring paggamitan ng makukulay na telang ito. Bukod sa pandagdag kita, itinutuloy din nilang sining ang paghahabi.
Pinakilala ko si Mami Natalia, ang may-ari ng isa sa mga sikat na lumihan dito sa Batangas. So, Nay, paano po nagsimula yung negosyo niyo sa lumihan? Nung una-una, sa sugalan kami, Opo. sa merienda lang. Bago marami nakakaalam, pumunta na, di dumami na, iisa lang lumesa namin dati. Kasi sa magmamadyong lang. Opo. Ayun, Gano'ng katagal na po yun? 1968. Wow, 1968. Bali, 50 years na kami no, isang taon. Wow. 2018, 50 years na kami. Congratulations po. At balita po namin, mulat sa pool, kayo mismo gumagawa ng sarili niyong noodles. Lahat pati yung Ricardo namin, mga malabon, lahat yam kami na yun. Oh. Eh, paano niyo po ba natutunan gumawa ng lumihan? Yung asawa ko, Opo. sa China galing. Sa yun, nagagawa rin sa China, sa ganyan. Ganyan din. Siya na nag-ano dito. Okay. So, ito po, parang yung paraan nyo ng paggawa ng noodles, parang medyo, ano to, traditional po ba ito? Ano po yung... Hindi sadya yun, iniipit sa kahoy para masarap, para makunat. Parang din lang ako nakakita ng ganito. Yung mga ibang lumihan, Ay, hindi, po. makina lang. Makina po sila, no? Ano po yung advantage na using this? Para masarap, kasi matigas yun, naiipit. Opo. Para makunat. Ah. Ang tawag dito makunat, maligat. Maligat. Oh. Pinaghalo muna ang mga sangkap para maging dough at saka ito mamasahin. Ayun. Okay. Ganyan, So it's like a huge rolling pin. Parang ganyan, no? Bago mamaya sasakyan niya, pagka na ano na, Sasakyan niya? sasakay siya. Kakabayo, kaya Dati po ba kayo rin mismong sumasakay? yung asawa ko, Yung asawa niya? una-una, kasi konti lang naman nakain kasi para sa madyong lang. Ah, okay. Nung umpisa, bumili muna kami sa palengke. Oh, okay. Ng noodles. Konti lang, oo. Oo. Nung malakas na, yun na, Kayo na gawa mismo na lang gumawa. kami ng ganyan, nagpagawa na kami. Okay. Tapos na. Ikutin na. Bigat pala nito. Wow. Tapos, dito naman sa kabila. Pagkatapos kabayuhin, ipitin sa giant rolling pin. Isasalang na ito sa machine para magpantay. Pero ang paghihiwa, mano-mano. Oh, lalaki. Pag XL po yung... Tingnan mo. Mas maliit pa po. Malaki pa rin. Yan. Ito yung kapag XL po yung order nila, no? Opo. Opo, yun. Yes. Pipilit na lang. Opo. Yes. Galing mo ah. Ito po, fettuccine. Yun. Sensya na. Para sa final stage ng paggawa ng noodles, ilalagay na ang mga nahiwa sa tubig na may mantika. After a few minutes, pwede na itong gamitin sa pagluluto ng Luming Batangas. Ito po, ma'am. Ipipiga. Dito po. Ah, okay. Ito po sige mahal. Opo. Yan. Tapos to,
Lahat po. All three. Okay. Lagyan mo toyo. Yan. Yes po. Haluin po. Nakainin ko po. Huwag mo kayo magalit. Parang nagbago yung eating experience ko ng lomi this time around dahil mas nakita ko po yung paggawa from scratch ng lomi noodles. Alam mo yan? Iba yan eh. Iba yan eh. And apparently, sabi ni Lola, homemade din yung kikiam. Ito masarap. Ano, nabitig ka sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!